Lumayas ka, wala kang kwenta. Wala kang kwenta. Hampas lupa, walang parang pahiya ka. Lumayas ka, pahiya ka. Baho-baho mo. Florentina, nagyosi ka na naman ba? Bakit ka ganyan? Ilan ko ka ng balisa, di mapakali, nanginginig. Ano ba problema, anak? Sabihin mo sa akin. Wala akong problema. Hayes, anong problema ng anak ko? Anong kailangan ko yung gawin? Kailangan ko na siyang patingnan. Hindi ko na siya kayang makita nagkakagayon. Muna ko. Ano mo sadya natin at tayo pinapabisita? Hindi ko po alam kung gagawin po sa akin, anak. Ano po ba naman nangyayari sa inyo, anak? Ano po ba napapansin? Ilalay ko na po siyang balisa, nanginginig, at di mapakali. Kasama niyo po ba siya ngayon? Opo, nasa labas po siya. So, pwede po bang tawagin niyo po na sa ganun po yung makakausap ko at nang mapag-usapan po yung mga nararamdaman niya at may paliwanag po sa inyo kung ano mga magandang ibigay na treatment para po sa nangyayari sa inyo. Sige po. Salamat po. Magandang umaga. Magandang umaga pala si Junior Villanueva, isang counselor. Ano ba yung pangalan? Ako po si Florentina Mendoza. Mari ka naman po. Florentina Mendoza. Ilan taon ka na? Ako po ay 21 years old. 21 years old. Ikaw ba yung nag-aaral pa? Or trabaho? Or sa bahay lang? Sa kasalukuyan po ako po ay nanirahan po sa aming bahay. So ikaw ay pang-ilan ka ba sa iyong kakapatid? So bilang po ako anak. Okay. So may ano ka ba? Nandiyan pa ba yung mga magulang mo? Sino kasama mo sa bahay? Dalawa na lang po kami ng aking ama na magkasama sa buhay. Ano bang iyong sadya at ikay narito? Maaari ko bang malaman? Sa totoo lang po, hindi ko na po alam ang nangyayari sa aking buhay. Isa sa dahilan kung bakit ayaw na ayaw kong lalabas is takot akong ma-judge ng ibang tao. Na sa tingin ko, kahit saan ako pumunta ay nakakaramdam ko ng kalungkutan. Isa sa dahilan kung bakit takot na takot ako is kahit anong gawin kong tama, mali para sa kanila. Yung parang kahit na ginagawa mo yung best mo, hindi pa rin nakikita nila yung worth mo as a person, di ba? Tama po. Ikaw ba ay mga kaibigan, mga tao na kasama mo, nakakahulupilo mo, o napapagsabihan yung mga problema mo? Meron po akong kaibigan, pero hindi ko po alam kung kaibigan niya po ang tuloy sa akin. Kaibigan lang po nila ako kapag kailangan nila ako. Kahit minsan po, hindi po ako makapag-open sa kanila ng aking nararamdaman. Sa pamilya ko naman po, tama ko na lang po ang kasama ko sa bahay. Hindi ko din po siya mapagsabihan kasi lagi po siya may trabaho. Lagi na lang po ako mag-isa sa bahay, kaya hindi niyo po maiiwas sa akin na magdamdam at itago lahat ng nararamdaman ko kasi solo lang po ako talaga. Sobrang nalulungkot po talaga ako kasi sobrang bigat na po ng nararamdaman ko. Ni isa, ni sino, hindi ko po mapagsabihan ang problema ko kasi natatakot din po ako na baka pag sinabi ko po sa kanila, ipagkalat nila, lalo pa po lumala yung sitwasyon ko. Kaya sobrang natatakot po talaga ako. So, talagang gano'n, yung mga bagay tayong nararamdaman, mga negative bagay towards sa tao,
na naging resulta ng mga ganyang sitwasyon. So ano ang mga madalas mong ginagawa? Patuloy nakakaramdam ka ng ganyang sitwasyon. Ang tanging naging dahilan na lamang po or aking mga ginagawa para lang makalimutan ng panandalian ay ang pag-iyosi po. Mas dumadalas na po ako mag-inom kasi sa tingin ko po ay nakakatulong po ito para makalimutan ko kahit panandalian lahat ng problema mo. Sa tingin mo ba ay sadyang nakakatulong kung ginagawa mo yan para mabawasan yung nararamdaman mo? Sa tingin ko po is oo, pero kapag po mababa na po ang tama ng alak at saka wala na po akong pambili ng yosi, lahat na lang is bumabalik at lahat na naman po is bumabalik at lahat na po is naaalala ko na naman at magiging malungkot na naman po ako. Sa tingin mo ba worth it yung mga resulta ng ginagawa mo para maramdaman mo yung ganun panandalian sa'yo? Minsan po is na-realize ko na lang po na hindi naging maganda. Mas sa tingin ko po is kapag ginagawa ko po ito is lalo ko lang pong inaabuso ang sarili ko. Kayo po ba? Ano po ba dapat ang mga dapat kong gawin? So ikaw ang tatanungin ko, ano ba yung mga dapat mong gawin? O ano ba yung gusto mong gawin na alam mo makakapagpasaya sa'yo? Or may mga bagay ka ba na ginagawa na sa everything na ginagawa mo ito ay sumasaya ka? Madalas po ako nagbabalibol. Madalas din po ako sumali sa mga pageants. Hilig ko po ang rumampa at tanging po ang nagpapasaya sa akin. Sobrang gandang-ganda po ako sa sarili ko. Minsan nga po kinikilig na po ako sa sarili ko pag tinignan ko po ang aking magandang mukha sa salamin. Isa po yun sa tanging nagpapasaya po sa akin. So, everything na ginagawa mo yung paglalaro ng volleyball, pagsali mo sa pageant, parang gumagaan yung pakiramdam mo, parang wala kang problema, parang ang saya lang sa pakiramdam na mahal mo yung sarili mo. Tama ba? Tama po. Naniniwala din po ako na dapat ko na din po itong gawin kasi naawa na po ako sa sarili ko. Na-realize ko po na hindi po mahalaga na mahal po tayo ng ibang tao. Ang tanging mahalaga lang po is dapat mahal po natin ang sarili natin. The goal of the person-centered therapy is to have the client achieve self-actualization in a directed manner. While it is necessary for the client to lead the session, the therapist can support the client. The therapist did this by demonstrating Carl Rogers' approach through the use of congruence, genuineness, unconditional positive regard, and accurate empathic understanding.